Tagaytay, may nanggaling pang Tagaytay. So, salamat, Pastor. Uh, sila yung mga, I don't know, no? I believe it's God's. Sila yung parang mga nilalapit sa aming mga church, mga pastors, sa amin, sa Jesus One Generation. So, salamat po, Pastor, sa pagpapaunlak sa aming invitation. Always limited lang, kaya yung iba sabi, pwede ba 100 ang dali namin? Hindi pwede 100 dito. Lahat kayo parang sardinas na, no? Hindi tayo magiging komportable. Tsaka pag nagkantahan ng 100 dito, sabi ng technical people natin, baka hindi na kami marinig sa recording, kayo na lang. Pag kumanta kayo, ang lakas-lakas. So anyway, maraming pong salamat. And yun nga po, so ito po yung pangalawang live recording po ng Jesus One Generation. Actually, pangatlong album na po siya. Ang unang album yung Tayong Dalawa. Okay? So, actually, hindi kayo kasama doon, kaming dalawa lang. Diba? Dapat tayong lahat susunod, diba? Sabi namin, corny na. Pag sinundan natin tayong dalawa, tayong lahat, baka hindi nabilin yung album natin. Sabihin, nagpapatawa na tayo. So, yun nga po. And then, this is our third album, Aman Namin. Amen. So, napaliwanag naman ni Ate Mariel, so Sister Mariel, siya po ang sumulat ng kantang yun. Ang ganda, no? Siyempre, pag hindi ko sinabing maganda, alam nyo na mangyayari susunod. Di ba, Pastor? Hindi po, nakaka-antig na. We pray talagang itong mga kantang to makapag-minister sa inyo. Amen. Katulad ng mga songs ng nakaraan sa Tagapagligtas or sa Tayong Dalawa. Sino po ba dito ang may nagkaroon ng kopya ng tagapagligtas? Natutugtog nyo, may kopya kayong tagapagligtas, nasa cellphone nyo, nasa computer, laptop, Sino po mayroon kopya? Kahit isa o dalawa, meron po. Okay. Wow, halos more than 50% may kopya. Sino po dito? Ang susunod na tanong ko, bumili ng kopyang yun. Parang walang tumaas, Yeri na tayo. Tapos. So, totoo, wala. Hindi, kaya nga sabi ko, okay lang yun, Mami, Sister Mariel, at saka yung mga kasamahan namin. Basta pagdating nila dito, mag-offering na lang tayo para doon sila magbabayad ng mga kopya nila. So, hindi ba? So, napag-usapan nga namin ni Pastor Sam, itong pag-produce ng album, as to give you an overview lang kung ano nangyayari sa pagpo-produce ng album. Actually, hindi po naman talaga ito yung gagawa ka ng album, ibebenta mo para kumita ka. Hindi po talagang gano'n. Lalo na ngayon. Dahil katulad sa inyo, di ba, 50% may kopya. Tapos, isa lang ata ang bumili. So, paano naman yan? So, basically, it's just really a ministry, that God has put in our hearts. And I believe, ang Panginoon, marami pong kaparaanan para pagpalain tayo. Para yung kanyang gawain ay magpatuloy. Hindi po mag-stop. Amen? So marami po. And kung sakali. But I pray yung mga taong bumibili, talagang bumili at pagpalain. At para may return, I pray pagpalain sila para mabili. Pero kung sakali, hindi. Pingin ang kopya, ito flash drive ko, di ba? Anyway, available lang. Joke lang po yun kasi available naman po talaga ang mga kanta ng Jesus One. Free sa YouTube, sa Pirate Bay, Torrent. Nasa Torrent na ba? ISOHunt. Alam mo, mukhang may tina-download ka doon. And Spotify is streaming our website, and YouTube, you can just really download it for free. So, we're really giving it. But just at any rate, if pag-produce ng album, it takes money. Kung hindi nga doon sa sales, we're praying God will bless us even more. Doon sa grupo ng Jesus One, I pray also kayo po para pag every time may recording po tayo at gusto nyo dumalo at gusto nyo doon magbayad ng CD na nakuha ninyo, okay lang din. Amen? Parang konti ang amen pag pera pinag-uusapan talaga. Okay, sige. Let me just share something sa inyo. I'd like to share something with you guys. And alam niyo po, ang Jesus One Generation Church, batang-bata pa pong church siya. Nag-start lang po kami
nung I think November 2015, 16 ngayon, ano? So, mag-iisang taon pa lang. And dito po namin ginaganap yung aming service. Pero hindi po ganito ang setup namin. Kasi bebente lang kami, tapos ganito setup namin, di ba? Parang nangangarap ng sobra. Pero okay lang naman mangarap, ano? Pero dahan-dahan lang. Huwag naman yung parang mabibigla. Well, anyway, we are praying na iwan na nila to sa mga nirentahan namin. I-offering na nila, di ba? Welcome naman eh. Kila Kuya Sandy, kila PJ, pwede may offer kay Lord yan. Para mga ilaw, para makapag-recording kami buwan-buwan. At yung mga churches na may mga kanta dyan, punta kayo dito, mag-record tayo ng kanta nyo, di ba? Pag binigay sa amin, di ba? Yun ang condition ko eh. Hindi ko naman sinabing punta kayo na lang eh. So I'd like to share something with you guys. Alam nyo, mayroon ako napansin sa tao. Ewan ko kung napapansin nyo rin to. Na-share ko rin to sa church na tayo po, bilang isang tao, we lean towards makita ang kapangitan sa isang tao higit sa kanyang magandang anyo, di ba? Kaya nga meron tayong kaibigan si Kulot. Di ba? Meron sino ditong may kaibigang Kulot. Kulot, di ba? O meron ditong si Peklat, di ba? Ayan, si Peklat, nandiyan na. O si Sakang, nandiyan na si Sakang. Di ba? Madali nating makita yung kapangitan sa isang tao na kung saan binabansagan na natin sila, ayan si Negro, di ba? Kasi maitim, parang as human nature, madali tayong ma-attract dun sa pangit sa isang bagay. Di po ba? Doon tayo, yun ang unang-una nating napapansin. Ngunit ang Lord ay hindi po ganun. Yun po ang kagandahan doon tayo ganun. Now, I'd like to share a very short story sa inyo that shows us kung paano po tayo tinitignan ng Panginoon. Now, I'd like to share yung isang instance dito sa Bible, sa John chapter 21. Sandali lang po. Open your iPhone or your Android, John chapter 21. Okay. Let's start siguro sa I'll just give you a background na lang muna. Ito po yung sa John chapter 21, ito po yung ang mga disipulo ay nangingisda. Sila po ay nangingisda since si Jesus wala na, nangyari na lahat ng dapat mangyari. Feeling nila na iwan na lang sila. Sige, balik na lang tayo sa pangingisda. So ngayon nasa laot sila, nangisda sila, magdamag silang nangisda. Ngunit doon sa pangingisda nila, sabi ng Bible, wala silang nahuli. Tinaboy sila mga Chinese. Bawal kayo dito. So wala silang nahuli. Ngayon, pabalik na sila sa pangpang, nakita, this is something na magandang revelation nila. Ang unang nakapansin, si Jesus nasa pangpang na, inaabangan sila. Ngunit yung ibang disciple, hindi nila napansin, pero ang unang nakapansin, si John, ang Lord nandoon. But we will not talk about John. Because I cannot relate kay John. Although ang ganda ng kanyang character, ang gandang maging ganun, pero I cannot see myself na, parang ganun. Mas nakikita ko ang sarili ko kay Peter. Sige, bahala ka. Basta kayo kay John, ako kay Peter. Okay? Wala, hindi ako makikipagtalo sa inyo. So, si John, nakita niya, mukhang si Lord yun ah. Si Peter naman, dali-dali, tumalon. Now, before that, alam niyo naman ang ginawa ni Peter. Yung mga kainitan na kung saan dinadakip na sila, unti-unti, lumiliit na ang kanilang teritoryong nasasakupan. Parang abusayap lang, kino-corner sila. Lumiliit na hanggang sa nagkalasa ng mga disipulo dahil ang kanilang master ay nahuli na. At ipapako na sa krus. Nandoon na pinarurusahan. Unti-unti sila nagkalasan dahil kapag ikaw ay associated kay Jesus, huli ka at parurusahan ka nila. So we know Peter, he denied Jesus. Imagine, Peter the top guy. Di ba siya yung the go-to guy ni Jesus? Every time pa may problema, Peter! Yes, sir! Dadampot ng
tabak yan, di ba? Pag may poporma-porma, walang poporma-porma. Pinutol dito yung tenga. So that's Peter, agresibo. Una-una, Lord, walang kukuha sa'yo dito. Sabi ni Jesus, get thee behind me, Satan. He's not talking to Peter, he's talking to Satan. Get thee behind me. Tinawag niya si Peter, get thee behind me. Then, Satan, gano'n. Hindi niya siya tinawag si Peter na Satan. Kayo naman. Demonyo ka, Peter. Hindi gano'n. So, hindi niya tinawag. Tinawag, get thee behind me, si Peter, and then he rebuked Satan. So, that's Peter, May ups and downs at mas maraming yung mababang niya, yung marami siyang palpak. I don't know about you, pero ako po, simula nung paglaki ko, marami po ako naging kapalpakan din na nagawa sa buhay. And this is very interesting dahil Jesus Christ, kakabuhay niya lang mula sa mga patay. He just rose from the dead. And then, here comes Peter. Pagtatagpo ng dalawa. Diba? He denied Jesus. And even sa Bible, meron pang isang instance doon. When he was denying Jesus, dahil sa isang batang paslit lang, sabi ng batang paslit, ikaw ata si Peter, di ba? Di ba kasama mo si Jesus, ha? Di po kilala yan, ha? He denied Jesus in front of a little girl. Napaka-batang paslit. Yung matapang, naging duwag. And at that time, Jesus was there and Jesus was looking at him. Merong isang account, merong ganun, nakatingin si Jesus sa kanya. So imagine the feeling of denying your master. After all, sasabihin, hindi, walang gagalaw sa'yo, kasasamahan kita, Panginoon, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tapos isang batang paslit, he denied. Ay, siguro sama-sama ng loob niya. Nagsulat na siguro siya ng death note. Papakamatay na lang ako. So that's Peter. And then here comes Jesus. Nasa bangka sila, umagang-umaga, at si Jesus nasa pangpang. Ito na po ang pagtatagpo. Now, dito po natin makikita how God relates sa ating failures. Sa ating failure. Gusto niyo makita kung paano nakikirelate ang Lord sa ating mga kapalpakan? Gusto niyo malaman kung paano? Siguro kung ako yon, yung ginawa sa akin ni Peter, nagkita kami noon. Kung ako si Jesus noon. Nagpakita ka pa sa akin. Kapal ng mukha mo. Diba? Ganun lang eh. Dininay ka, diba? Parang nasa na yung tapang-tapang mo. Sabi mo, pagtatanggol mo, kita-kita sa batang paslit. Duwag. Diba? Pero ano po ang naging reaction o paano po nag-respond ang ating Panginoon kay Peter? Gusto niyo pong makita? Di tingnan natin sa Bible. In verse 15, dito na lang po tayo. When they had finished eating. So kumain pa sila. And when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? So tanong ni Jesus kay Peter, do you love me more than this? Anong sagot ni Peter? Yes, Lord, I love you. Then sabi ni Jesus, then, feed my sheep. And again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? And Peter answered, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said, take care of my sheep. And on the third time, he said to Peter, Simon, son of John, do you love me? Sabi ni Peter, pambihira, Lord, maglinis ka nga ng tenga mo. No, and Peter was hurt. Nasaktan na siya. Parang, because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all. Alam mo naman lahat eh. And you know that I love you. You know what Jesus is doing here? You know what he is doing? Remember that night where
where Peter denied Jesus 3 times, this is what Jesus is saying. You denied me 3 times. But I will not remember that. Hindi ako diyan magdudwell. I will remember this because today, you tell me that you love me 3 times. Doon nag-focus ang ating Panginoon, hindi yung sa kamalian niya, hindi yung sa kanyang kakulangan. So that's how God relates to us. Pwede bang pakitapik ang iyong katabi? Sabi mo, relax ka lang. Don't be too hard on yourself. Sabi mo, huwag kang masyadong masyado kang, chillax. Hindi nakatingin si Lord sa mga pagkakamali mo o mga mali mong ginawa o mga kapalpakan mo. That's good news, amen? Because a lot of people, they still think that God is still may hawak na pamatpat at naghahanap lang ng sino magkakamali. At pag nagkamali, yari ka. Pero hindi po ganun ang ating Panginoon. Amen? Aren't you glad God is not like me or God is not like you? God is full of mercy, full of love, and the reason why He just asked this, for Him, para iparating niya kay Peter, Peter, this is what I want to remember. Sinabihan mo ako na you love me. Because I know, nanginginig na si Peter. At that time, ilalabas kaya ni Lord ang yung mga pagkakamali ko na, nabuhay. Ba't kasi nabuhay pa to di ba? So that's how God, and I want you to know that you have to see yourself the way God sees you. Hindi po tayo isang hampas lupa, or in English, hit the ground, na Kristiyano. God loves us so much, and He sees Jesus sa atin. You remember, the Bible tells us that Christ is in us, the hope of glory. Whenever God looks at us, hindi niya na nakikita ang iyong kapalpakan na ginawa mo kahapon o maging yung gagawin mong bukas na palpak. God sees beyond you. Ang nakikita ay yung potential mo, yung the way God created you, kung paano kanya nilikha. Yun ang nakikita niya at yun ang gusto niyang makita sa buhay natin. Amen. So right now, I just challenge you. As I call in the band, we'll start po tayo sa ating second set. I challenge you. Can we all stand?